Dati din akong naging biktima ng lust o ng kalibugan. Actually, bago pa ako pumasok talaga sa simbahan, lahat na yata ng klase ng sex naranasan ko. Lahat ng klase ng sex immorality naranasan ko yan. At hindi talaga ako inosente sa ganyang bagay kasi naging trabaho ko yan. No? Gaya nga ng sabi ko, before akong pumasok sa simbahan, ako ay nagbebenta ng laman, pokpok ako, nag-GRO ako para mabuhay at makasurvive, no? At napakahirap yon kapag yon ay nakasanayan mo. Nung ako ay pumasok sa simbahan, hindi din naging ganon kadali yung pakikipaglaban ko sa sex. Kasi sexual desires yan eh, masarap yan eh. Pero sa kabilang banda, naisip-isip ko sa sarili ko lang na basihan na ang Diyos, binibigyan tayo ng desire sa sex para dumami tayo. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng desire sa sex, paano nga naman dadami ang mga tao, di ba? Kaya lahat naman tayo is may libog. Pero ang Diyos, binigyan din tayo ng talino kung saan natin gagamitin yung libog. Ang libog o ang pakikipag-sex, ginagamit yan sa opposite sex sa kasal. Hindi po yan ginagamit sa pangangabit, sa pamamakla, sa pagpatol ng tibo, sa pagpo-prostitute, sa pagkokolbo. Yan ay ginagamit sa mag-asawa na kasal para tayo ay dumami. Kaya talagang napakahirap ng battle dyan. Kaya nga for me, 3/4 ng mga tao dito sa mundo, sa impyerno yan. Dahil dalawang bagay ang pinakamahirap na kalaban ng kabanalan ngayon. Pera o kalibugan. At isa sa napakahirap talaga na pigilan ang kalibugan. Dahil lalo na sa pananamit ng mga babae ngayon at sa pananamit ng mga lalaki is talagang mahinang-mahina ang ating mga mata. Kaya siguro noon kung bakit ako kahit papaano ay nakakalaban o nalalabanan ko yung kalibugan na yan dahil may Diyos. Kasi noon wala akong Diyos eh. Wala akong Diyos na kinikilala. Ang alam ko lang noon ay gumimik, magkapera, maghanap ng pera. At dahil sa alam ko noon during that time is maganda naman yung katawan ko at hindi naman ako ganun kapangit, talagang ginamit ko yung panlabas ng anyo ko at yung katawan ko sa pakikipag-sex kong kani-kanino para lang mabuhay. Ako naman kasi survival naman yung dahilan ko kung bakit talaga ako naging pokpok. At talagang pokpok talaga ako noon. Hindi ako sa proud. Pero yun ang katotohanan na dapat kong i-admit na sa mga babae, lalaki, bakla, tomboy na nagsasuffer sa lust, baka kaya hindi nyo mapaglabanan yan kasi wala pa kayong Diyos na kinikilala. And I think, mag-pray hard kayo para maiwasan natin yung pakikipagtalik lalo na sa hindi natin asawa kasi yan ay mortal sin. Ako noon ay nalunod sa kahalayan, no? Nung wala pa akong Diyos na nakikilala. Nalunod ako sa pornography, sa masturbation, same-sex sexual interaction, sexual immorality, pagpatol sa may asawa, pagpatol sa matanda, basta may pera. Nalunod talaga ako sa ganyang mga bagay. Siguro kaya ko lang din siya napipigilan sa ngayon is dahil unang-una, naniniwala ako sa mga dasal ko na unti-unti niya akong pagagalingin sa ganyang mga kahinaan. Lalo na pag may mga inuman, tapos nasa isang bahay lang kayo, tapos medyo madilim, tapos sa kalagitnaan ng inuman nyo, alam mo na yung gusto mo at gusto ka, is nagkakaintindihan kayo pag nalaseng, bembangan na. No, naranasan ko lahat ng klase ng sex at napakahirap. Hanggang ngayon, andun pa rin ako sa battlefield na yan. But, sa tuwing nararanasan ko yan, nakakaramdam ako ng ganyan, nililigo ko. Naliligo talaga ako. And pangalawa doon, iniisip ko yung magulang ko. Yung mami Cora ko, yung daddy Kevin ko na malito. I was raised na maayos, kaya dapat ipagpatuloy ko yung pagiging maayos ko. Then pangatlo, ayokong masayang yung pagdadasal ko na Lord, paggalangin mo ko sa kahalayan, tapos hindi ko rin tinutulungan yung sarili ko na wag siyang pigilan. Mahirap siyang pigilan, pero ang solusyon dyan na ginagawa ko is magpakabisi ka, magbasa ka ng libro, maligo ka pag nakakaramdam ka na ng ganyan, kasi playground ng demonyo yung isip natin eh. Alam niya na yan ang kahinaan natin, lalo na pag naboboring ka, pag wala kang ginagawa, o kaya tong cellphone na to, naging habits mo na makakita ka lang ng malalaking boobs or
makakita ka ng mga magaganda yung katawan, naging habits mo is manood ng pornography, mahirap yan. Kaya make yourself busy. Magdasal ka, maging busy ka sa pagdadasal, maging busy ka sa pagbasa ng mga libro, lumabas ka, maglakad-lakad ka, maligo ka. Para walang puwangang demonyo na pasukin ang isip natin. Mahirap ang last. Isa ako sa nagdusa dyan talaga. Iniiyak ko yan noon na paano ba to, defender na ako pero nalulunod pa rin ako sa kalibugan. Pero little by little, hindi naman siya instant na mawawala. But little by little, maiiwasan mo siya hanggang sa tuluyan na yang mawala. Kung naniniwala ka na may Diyos, dapat maniwala ka na ang Diyos nandiyan para sa'yo para makontrol o tuluyan ng mawala yung kahalayan na yan. Hindi man agad-agad ang mahalaga na babawasan. Tulungan mo din ang sarili mo na mapaglabanan yan. Huwag lang puro dasal. Pati sarili mo dapat magdesisyon. Ang sabi nila, kaya daw sila nalulunod sa masturbation kasi malakas daw siyang makapagpatanggal ng stress. O sabihin nating stress reliever sa kanila yung masturbation. Kaya maraming na-addict dyan di ba? Kasi para sa akin ng masturbation kasi, yan ay panggagahasa sa sarili mong katawan, 'di ba? Minomolestya mo yung katawan mo, minamanyak mo yung katawan mo, ginagahasa mo yung sarili mong katawan. Yan ang definition ko sa masturbation. Pero sabi nila, yan daw ay nagiging stress reliever. No, kapag problemado sila o kaya bad trip sila, yan ang ginagawa nila para mawala yung mga bad trip nila o yung pangit na araw nila. Well, para sa akin, yan nga yung nakakalungkot na bagay. Na imbis na maging stress reliever natin ay pagdarasal, ang ipinapalit nila is masturbation. Imbis na ang nagpapaganda ng araw natin ay ang Diyos, ito ay napapalitan ng kahalayan. Yan ang isa sa ginagawa ni Satanas sa bawat tao ngayon is imbis na lumapit ka sa Diyos at sa Kanya mo ibigay lahat ng stress mo, ito ay dinadaan sa panggagahasa mo sa sarili mong katawan. Ito ay ipinoproclaim ni Satanas na sige, molestyahin mo yung katawan mo kasi stress ka. Ang mentality ng mga tao ngayon, kapag daw ikaw ay nag-masturbate, nakaka-blooming, nakakabata, hindi ka magkakasakit, tinatanggal nila yung ideology dyan na kapag nagdasal ka, hindi ba't mas nakaka-blooming? Pag nagdasal ka, hindi ba't mas nakakabata? At kapag nagdasal ka, mas nakakahaba ng buhay dahil ikaw ay lumalapit mismo sa Panginoon. Pero ngayon, iba na. Yan ang pinakamasakit na katotohanan na ginagawang normal ang mortal sin sa mata ng bawat tao sa lipunan. Na dapat itinuturo natin sa kanila na ang masturbation, pumapatay ka ng bata sa pamamagitan ng similya, nagkokos yan ng mortal sin para mawalan ka ng salvation at yan ang dahilan kung bakit tayo mapupunta sa impyerno. Mahirap, oo, lalo na't sa mga kalalakihan. Napakahirap niyan. Pero para sa akin, kung tutulungan natin ang mga sarili natin para maiwasan yan, kayang-kaya natin Basta't gumawa lang tayo sa pang-araw-araw na pagkakabisihan ng isip natin. At kung talagang wala kayong maisip, magdasal kayo. Pray a rosary. Magmakaawa tayo sa Diyos na alisin ang kahinaan na yan. Hindi siya madali para sa mga kalalakihan. Madaling pakinggan na madali lang kalimutan yan kasi kaya nyo. Pero may mga tao na addictive at addict sa masturbation na parang naging habits nila sa pang-araw-araw. Sana kung naging habits nyo sa pang-araw-araw ang masturbation, palitan nyo ng habits. Pray a rosary every day. Kasi yan ang papatay sa kahalayan na nararamdaman ng ating katawan at magliligtas pa sa ating mga kaluluwa. Sabi nila sa akin, ikaw Sanrio, sa impyerno ka mapupunta, nakikipagtali ka sa kapwa lalaki mo, ginagamit mo sa ibang parte, yung dapat sa tamang tusukan. Sa puwet ko daw pinapasok. So, ito lang po yan. Lahat ng klase ng pakikipagtalik, makipagtali ka man sa babae o makipagtali ka sa lalaki or same sex na pagtatalik, lahat yan ay mortal sin pag hindi ka kasal. Pag ako nakipag-sex sa kapwa lalaki ko, diretso ako impyerno. Pag ang babae naman nakipagtalik sa kapwa babae, diretso impyerno rin yan. Kapag ang lalaki at babae, bagamat opposite sex, diretso impyerno yan. Kapag nakipagtali ka sa hindi mo asawa, may kabit ka, diretso impyerno ka. Pag nakipag-sex ka, tapos hindi ka kasal, diretso impyerno ka. Hindi po kahit kailan magsasabi ng Diyos na ay eto bakla to, impyerno ka. Hindi lang yon.
Lahat tayo ay pupunta ng impyerno, girl, boy, bakla, tomboy, basta't ikaw ay nakikipag-sex ng hindi kasal. Minsan, ginagawang validation ng mga lalaking babaero na bakla at lalaki lang ang mapupunta ng impyerno. Yung mga babaeng lalakero, sinasabi ninyo, pag ang babae sa babae, diretso impyerno yan. Parang pinamumukha nyo na dahil babae at lalaki kayo, kahit hindi kayo kasal, maiintindihan kayo ng Diyos. Mali. Kung ang lalaki sa lalaki ay mapupunta sa impyerno, bakit nga ba? Dahil sa pagtatalik. Pagtatalik ng hindi lang dahil parehong kasarian. Dahil sa hindi kasi kasal. Ganon din ang babae sa babae. Bakit mapupunta sa impyerno? Hindi lang dahil nagtatalik sila sa parehong kasarian. Bakit? Dahil wala silang sakramento ng kasal. Ganon din ang lalaki at babae. Kahit lalaki at babae pa kayo o opposite sex kayo, pag hindi kayo kasal, diretso kayo sa impyerno. Hindi dapat natin dinidegrade ang LGBTQIA na mapupunta sila sa impyerno dahil lang sa sexual activities. Ganon din ang opposite sex. Pag ikaw, kahit lalaki kang straight o kahit babae kang straight, pag nakipag-sex ka nang hindi ka kasal, instant impyerno ka. Ang mortal sin ay hindi nating pwedeng bigyan ng dahilan dahil ang Diyos ay nagbigay ng karampatang batas patungkol sa pakikipagtalik. Kahit opposite sex kayo, pag hindi mo asawa, huwag kang makikipagtalik. Dahil kahit opposite sex kayo, pero nakipagtalik ka sa hindi mo asawa, impyerno ka pa din. Kaya kung pagdating sa usaping sex, hindi lang yan pantukoy sa bakla at tomboy. Tinutukoy din ng Diyos dyan na kahit lalaki ka pa at kahit tunay ka pang babae, pag ikaw ay nakipagtalik sa hindi mo asawa at hindi kayo kasal, magsiswimming kayo sa impyerno. Kita-kits po tayo doon sa grand finals. Kapag ba ikaw kinasal ay ang pakikipag-sex nyo ba is katanggap-tanggap na yan sa Panginoon? Hindi. Kahit kasal ka, pero kung ang pamamaraan ng pagtatalik nyo ay tinutusok mo yung talong mo doon sa wapot, mortal sin yan. Kahit kasal ka, pag yung pipino mo, pinapasok mo sa loob ng bunganga ng asawa mo, mortal sin yan. Kahit kasal ka, kapag ang pagtatalik ninyo ay ginagamitan ninyo ng kamay kainan, mortal sin yan. Bakit? Kahit kasal kayo, pero pag ang binhi ay itinatapon nyo sa lupa, mortal sin yan. Dahil ang pagtapon ng binhi sa lupa ay pagpatay sa bata at pagkitil ng buhay. Kahit na ikaw babae, pinuputok man yan sa loob ng kuweba ni Batman, pero gumagamit ka ng contraceptive pills, mortal sin yan. Kahit nakasal ka, kahit pinuputok yan sa kuweba ni Batman and Robin, pero nagpalaygate ka, mortal sin yan. Kahit ikaw tunay na babae at ikaw ay kasal, at ang pinapasok na pipino dyan ay ipinuputok naman din doon sa pisngi ng langit mo, mortal sin yan. Dahil ang paglabas ng binhi sa pisngi ng kalangitan mo ay pagpatay sa bata dahil ang semilya ay buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil babae at lalaki ka at kayo ay ikinasal sa simbahan, ay pwede nyo nang ipalunok ang mga similya nyo. Pwede nyong iputok sa loob ng puwet ang mga similya nyo. Pwede nyong iputok sa dibdib, sa pisngi ng langit, sa kamay, sa kumot, sa tissue, sa bimpo, ang mga similya nyo at sasabihin nyo, okay lang kasi kasal ako. Hindi. Binigyan ng binhi ang lalaki para bumuo ng bata. Hindi para bumuo ng bata sa kumot, sa kamay, sa puwet, at ipalunok sa kung sino-sinong bibig. Ang form of sex ng babae at lalaki ay ibinigay ng Diyos sa tao para gumawa ng tao, gumawa ng bata. Hindi para pagparausan ninyo at gawin nyong libangan ang pagtatali. Kaya kahit kasal kayo at pinagmamalaki nyong babae at lalaki ako, at kasal kami, ay pwede nyo nang iputok yan kung saan-saan. Yung iba dyan sa dingding, sa bintana, o kung saan-saan pa, mortal sin yan. Kaya kahit kasal kayo, ang pakikipagtalik, yan ay sagrado. Iputok nyo sa tamang putukan. Ang pagputok ng similya ay hindi parang bagong taon sa labas ipinuputok.
sa loob yan para maging bata ang similyang ipinuputok nyo. Mga putok kayo. Okay. Mortal sin defined sa bakla at sa opposite sex. Ang pagtusok ng talong sa wapot ng isang bakla ay mortal sin kasi labasan ng tae yan. Ang pagtusok ng pipino ng lalaki sa wapot ng babae, mortal sin din, labasan ng tae yan. Ang pagpapasubo ng pepino sa bunganga ng bakla, mortal sin yan kasi lagayan ng pagkain yan. Ang pagpapasubo ng nota sa bunganga ng babae, mortal sin din yan. Kasi, bakit? Lagayan ng pagkain yan. Ang paggamit ng kamay ng isang bakla para labasan ng lalaki, mortal sin yan. Kasi nga yung binhi ay buhay, pagtatapon ng similya. Ang paggamit ng lalaki sa kamay ng babae para labasan ang lalaki, mortal sin din yan. Kasi ang binhi nga ay buhay. Walang pinagkaiba ang sex ng bakla at ang sex ng babae pag hindi kasal. Parehong mortal sin yan. At pag mortal sin yan at namatay kang may mortal sin, sa impyerno ka pa din. Lalaki sa lalaki, karumal-dumal sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa lalaki't lalaki sila, kundi dahil sa pagtatalik ng hindi mag-asawa. At masasabing mag-asawa kayo pag kayo ay kinasal. Ang pagtatalik din ng lalaki at babae, mortal sin at karumal-dumal sa paningin ng Diyos pag hindi kayo kasal. Bagamat ang bata ay maaaring mabuo sa matres ng babae, pero yan ay karumal-dumal pa rin kahit yan ay mabuo dahil tatawagin niyang anak sa pagkakasala. Kaya kung ang definition ninyo na dahil kami ay bakla at nakikipag-sex kami sa lalaki ay karumal-dumal sa Diyos, nakakalimutan nyo. Ang pamamaraan ng pakikipag-sex ng bakla sa lalaki ay ginagawa na rin ng mga kababaihan ngayon. Kung may baklang sumusubo, may babaeng sumusubo. Kung may baklang nagpapapuwet, may babaeng nagpapapuwet. Kung may baklang gumagamit ng kamay, may babaeng gumagamit din ng kamay. Parehong proseso lang yan. Parehong nalalabasan, parehong nagkakaroon ng pagnanasa at kahalayan. Pag ikaw ay mahalay, kahit babae ka pa o lalaki ka pa, mortal sin yan. Kaya wag nyong dinidegrade ang pakikipagtalik ng bakla sa lalaki dahil wala kayong pinagkaiba sa amin. Pare-pareho lang tayong lumulubog sa pagkakasala pag lahat tayo ay nakikipagtalik sa hindi kasal at hindi natin asawa.